Hindi na talaga. I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang ikaw ang tingin mo. Hindi, pero kilala niyo po si Cathy Bilang? Oo. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. So yun mga kabanateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa atin lahat. At ito, pag-usapan natin itong komento ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga nangyayaring issue ngayon, at lalong-lalo na syempre sa pulburon. Hindi, sa mga nangyaring issue ngayon. Alam ko medyo late ako dito nag-reaction, pero bigyan natin pa ng mas kung ano yung kaya natin na maibigay na opinion mapatungkol dito, no, sa sa issue na to. So ito, wag na natin patagalin, play na natin. Ako lang tanong. Mayor, ano naman masasabi niyo dun sa mga revelasyon nitong Cathy Binag ng taga Davao din, na 5 beses daw niyang nakita si PBBM Jr. na bumitit ng powdery white substance? Yun ang sabi ni Cathy. Nagkausap na rin siya. Well, alam mo kasi ako, abogado tayong dalawa. Hindi ko dinidipinsa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o hindi na talaga. I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang ikaw ang tingin mo. Hindi, pero kilala niyo po si Cathy Bilang? Oo. Talaga naman pong naging partner ni Tony Boy Florendo. So? At yung sinabi niyo nung una na may mga mayayaman sa Davao na nagdodroga. So ito, putulin lang natin, no? So tingnan nyo, maigi. Marami nagsasabi sa amin na, Banateros, ba't ayaw nyong i-push na, ba't ayaw nyong ipaglaban na addict talaga si Marcos? Tingnan nyo, dito na lang, gagaya ng sinasabi namin paulit-ulit, na kami ay mas inanuhan lang namin yung pag-uugali or yung laging binibitawan na salita ng mga Duterte. Katulad doon ito, no, sanabi dito ni PRRD na ayaw niyang i-judge si Marcos kasi nga una-una wala pang wala pang sapat talagang ebidensya. Although marami nagsasabi, nandyan na nga yung PDEA leak, nandyan na yung si Ma'am Cathy Binag. So dun kay Cathy Binag, hindi ho namin sinasabihan na hindi ho namin sinasabihan na siya ay fake news. Hindi ho namin sinasabihan na hindi totoo yung sinasabi niya. Maaaring may katotohanan dahil nakakasama niya noon sila Marcos Sr., Marcos Jr. at sila Lisa Araneta Marcos, no? So tingnan nyo, pag-isipan nyo maigi, kung si PRRD nga ayaw niya magbitaw ng salita hanggat wala pang nangyayaring test or ebidensya na matindi, kasi doon talaga tayo doon talaga tayo makakapagsalita na addict si Marcos dahil nagpositibo na siya sa kanyang hair follicle test
Ano, kagaya ni PRD, alam ko yun lang din yung inaantay niya, na magpa-drug test or magpa hair follicle test si Marcos, at doon natin malalaman kung ano talaga yung totoo, no? So yun, tuloy natin. Will you be at liberty para sabihin kung sino-sino yung mayayaman na yan? Kasi ang binanggit ni Cathy Binag ay Voltes 5, no? Si Tony Boy at yung kamag-anak niya na si Sam, tapos may mga iba pa, no, ng mga mayayaman. Sila ba ho yung tinutukoy yung mayayaman sa Davao? Alam mo dito, historically, maski saan, ang unang pumapasok sa mga ganong bisyo, even during my younger days, yung mga marijuana, yun namang mayayaman eh. Alam mo kasi yung taga Boulevard o Broken Dreams, yung squatter area dito, sa likod, hindi naman Arab. Hindi na yung squatter area nga, pero binigay na sa kanila. At binayaran na nila. Yun ang hotbed noon ng hindi naman ibang bagay. Hindi dyan sa... Pero ngayon, itong bagong generation, itong Shabu, it cuts across the classes of society. From A, B, C, D, E. Ano po masasabi nyo yung mga alta daw, kaya marami nagko-cocaine, natural daw, hindi gaya ng Shabu na artificial, synthetic. Wala diferensya yun eh, no? Basta addictive. We go by the medical description of what you're taking, the substance. Pagka sinabi ng medical experts na it is a drug which is it induces hallucinations, you going violent, siraing utak mo. If it is a drug that is prohibited because it destroys the mind, ay talagang bawal yan at masama. Well, huli na lang po bago si Atty. Trixie naman magtatanong sa inyo. No? Nakasaad po sa salagang batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Alam po natin na ang drug addiction is considered by doctors as a serious illness. Tingin nyo ba ho kinakailangan magbigay na ng impormasyon ang presidente tungkol sa estado ng kanyang kalusugan, lalong-lalo na dun sa speculation, di pa naman napapatunayan. Pare-pare tayong abogado, no? So we cannot condemn him as a drug user. Pero napakalakas na po ng angas eh. Kasi yung sinabi nyo, pakitaan kayo ng ebidensya, sinabi ni Agent Morales, na may confidential witness, yung video ni Maharlika, at ngayon si Cathy Binag. Should he now comply with the Constitution and report to the nation the state of his health? I suppose that really, seriously now, kung ikaw ay isang public official and you're suffering from an addiction, except sexual na. Prangka-prangka tayo, total, matatanda naman tayo dito lahat siguro ang ikikinig sa programa to. You must at least come up with something. Pero kung sabihin mo, ginagamit ko yung panahon na ito na presidente ako, especially when I make decisions, wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo namang i-debunk. Ayaw mo namang you do not paliwanag, come out with an outright malinawan. So, magtatanungan tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? Tama. At kung totoo naman, bakit hindi niya, admit it? Tama. And add something, kung sabihin niya, noon yun, Si VP Inday has been criticized doon sa... So, tama naman yung sinabi ni PRD, no? Na kung bakit hindi nila dinedebunk. Tayo nga, may karapatan tayo ng mga Pilipino
na talagang mangamba or magtanong kung totoo ba yan o hindi, no? So sa madaling salita doon ni PRRD is yun talaga ang kasagutan, magpa hair follicle test ka para malaman ng sambayan ng Pilipino kung totoo o hindi yung sinasabi nyo. Yun lang. Okay, tuloy. Security detail niya. So, binawasan siya ng security. And to be fair, she rose to the occasion. Sabi niya, sige, pwedeng hindi na. Pwede naman. Hindi nga siya nag-react nung una eh. Kaya lang, ang daming makulit online and even sa media, everybody was reacting. Pati congressmen, nag-react na na that's excessive. Yan. Everybody wanted to put mga talking heads na yun. Correct. Style nila ngayon yan eh. But in addition to that, shortly then after that, she was on her way to Germany. Nakunan siya ng picture. Clearly CCTV, sir, pag nakita niya yung siya, her husband, her children who are minors. Na nakunan din sila. I mean, since pinag-uusapan na rin lang yung issue ng security, at the same time, merong ganon. Uy! Wait lang guys, medyo lang yun, medyo hindi ata kaaya-aya tong at may ads pala to. Ito, yung pinag-uusapan nila is about po ito sa sa pagkatanggal ng security ni BP Sara. So ito po yung opinion ni PRRD kung ano nga ba yung opinion ng tatay ng ating Vice Presidente sa pagtanggal ng kanyang security. Okay, play. Actually, even if it's in public, if she was in a public place, or aeroplano, whatever, government-owned, taking pictures of a person is clearly hindi naman illegal, but it could be illegal in the sense that it will involve the security of the person. Okay. Yung kay Inday, what is deplorable there is that it was taken na hindi alam. And for security, hindi naman siya walang kalaban yan. Whenever she goes, she does not need 75 policemen even. Pero assuming it to be na ganun siya na official, and you are discharged, si Inday naman, alam mo, si Inday lang, ito lang ang masabi ko sa inyo sa lahat. Among the few sa gobyerno, it was only Inday who was very outspoken against the communists noon. Siya lang yung bububuga ng against the communists even when she was a mayor here. Ako yung conciliatory pa ang naglalaro ako eh. Totoo, politika yan eh. Politiko, I could go into the territory ng NPA noon. Alam ng military yan, pati pulis. At I am sure na hindi rin nagustuhan nila yun. But I go to, ako lang yun, dito sa maybe Southern Mindanao o Mindanao, dito na pwedeng pumasok sa NPA territory noon ang nagipag-usap. Lahat na, pati yung tulong nila sa candidacy ko. Pero Mayor, yung binabato nila kay BP, ang dami naman daw ng 400. At may nagsabi pa, hindi naman daw ganyang karami ang PSG ng presidente. As far as you remember ilan ba talaga ang PSG? Kasi I cannot believe na mas konti ngayon ang PSG kaysa nung panahon ninyo. Ilan po sila? Kasi talagang may nagsabi na 400, mas marami pa yan kaysa sa PSG, kaysa sa presidente. Alam mo, ako mismo, presidente noon, and I'm sure pati si Inday, hindi niya talaga alam kung ilan naka-assign on the lookout for security reasons. It could be more or it could be less. Pero one thing si So ibig sabihin yung
yung binabato nila kay BP Sara na bakit ang daming security ni BP Sara mo, hindi pala alam ni BP Sara kung ilan ba yan, kung marami ba yan o kung konti lang. Grabe talaga ang politiko makapanira, no? Ay, nako. Hindi, noon, you have to, pati yung military, pati police, ang isang rason sa bagay, wala naman, ang pinaka-outspoken dito sa Mindanao against the communists, ang anak ko. Ang naglalaro sa komunista, ako. Well, ibahin naman natin ngayon, no? Ngayon po, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero narinig natin, meron daw exception na 12. Sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit nyo raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR. No? So ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo, first termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? How about itong masyaw all over the Philippines? Tama. Anong masasabi mo, ma'am? Tama. Or are you just concentrating on Pogo? Karami niyang masyaw, wedding, Sakla. O, diba? Puta na, barado na naman kayo. Totoo naman sinasabi ni PRD, ba't sa Pogo lang kayo nakadepende? Ang dami namang dyan, wedding, kung iba-iba pa, maraming mas talamak kaysa sa Pogo. Tsaka ito 2 years na ho, magti 3 years nang nakaupo ang presidente. Bakit noon una pa lang hindi nila hindi nila pinagtuunan ng pansin? Ba't ngayon lang? Diba? Tapos sinisisi nila sa mga Duterte. Ay talaga. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat ng gambling. Tama. Huwag lang Pogo. Tama, lahat dapat. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Lahat naman ito, Philippine Charity Society. Gambling din. Sugal hin mama. Tama. 'Di ba? Kahit yung loto, sugal din naman 'yan. Kung talagang yan ang mission nyo, natanggalin ng mga illegal mga gambling dito sa Pilipinas, lahatin nyo na. Ba't sa Pogo lang kayo? Bakit sa Pogo lang kayo nakadepende? Ang galing talaga ni PRD. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-concentrate dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikay na may presidente na ginamit mo yung utak mo, naku po, proliferation of the gambling game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner, hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana mapresidente ka. Para
ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you, hindi ko na rin ma-control itong malaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have a take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, may tulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Hospital, medisina. Tama. Yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that's you have to worry. Sir, hindi ba rin naman andun na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aangal sila pag may umandar. Eh di sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congresswoman. What are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa rin galaw dun sa Kongreso. Either way, to outlaw it. Yan nga yung mahirap sa Kongreso eh. Puro lang silang awa pero wala silang galaw. Puro lang sila sita pero wala silang galaw. Puro sila kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero kung sisilipin mo sila, wala naman silang ginagawa. Wala naman silang galaw para talagang mapatigil or magampanan nila yung talagang ang ano lang dito, puro sila criticize dito ganyan sa mga Duterte. Sa madaling salita, propaganda lang. Puro sila propaganda, simpatya sa tao, kesyo ganito para lang magmukhang masama ang mga Duterte. Tama naman sinabi ni PRD tsaka ni Attorney Trixie, di ba? Sabi ni PRD, kung lahatin mo na. Tsaka mas maganda mag-aral ka pang maigi kasi para para malaman mo lahat. At sinabi nga dito ni Attorney Trixie na ba't kaya ganun? Sila nga wala silang galaw eh. Di ba? Puro na sila criticize. Nang mahirap pa yung hindi na ng mga tao na yung mga ibang mga politiko puro lang sita, puro lang paninira. Pero yung kung sisilipin mo sila, ano ba yung nagagawa nila? Halimbawa, ganito, may mali sa Pogo. Pero ba't hindi sila kumikilos? May mali sa gambling, o ba't ayaw nilang lahatin lahat ng sugal dito? Ultimong loto, may may sugal din yan. Diba? Yan ang mahirap sa kaya kadalasan yan ang mahirap sa ibang mga Pilipino, dumidepende lang sila kung saan sila nanonood. Kahit nga sa amin mga banatero, sinasabi namin, diba? Sinasabi ni Banat Bay na kahit din kami, huwag nyo rin kaming paniwalaan. Mas mag-explore kayo, matuto kayong pag-aralan kung ano ba yung totoong issue at hindi. Ngayon, kung tumama man kami sa sinasabi namin at nalaman yung totoo yung sinasabi namin, thank you. Diba? At least alam nyo, kayo mismo ang nakatuklas kung ano yung tama at mali sa mga nangyayaring issue dito sa Pilipinas. So yun, hindi ko na to tatapusin mga ka-banateros kasi nga may tayo ngayon at mag-aalas 3 na. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Panoorin nyo na lang yung full video sa channel ng CM Basti Duterte. Ayan, i-subscribe nyo na rin yung channel niya. So dyan nyo panoorin yung full episode, full interview kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ayun, mega live shoutout kila Ate Anharot, Mami Teresa Arong, Mami Lala, kila AJ, kila Jarski, kila Jeb. Kaya subscribe nyo rin pala RJP Story, isa yan sa mga banateros. Panoorin nyo, mga goods ang mga video niya at lalong may mas matututunan kayo. At ayun, subscribe nyo rin Oslek Gibara at Kapitan Kapitano TV, ang new channel or new name ng aking tatay na si Shaolin Pishanter TV. At yun, kala Ma'am Lodi, kala Mami Morning Dew, kala Ate Karen Domingo, kala Ate Majula Chica, at sino-sino pa, Ate Abihana,
Ana. Yan, mega love shoutout sa inyo lahat. At ayun, hanggang dito lang yung video ko. Comment nyo na lang dyan yung opinion nyo sa baba. At syempre, ingat kayo palagi and peace and bye-bye. Yan ang Panateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Panateros ay tinutulungan.